Mga kabaryo, hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwentong ito. Pero ito ang alamat na matagal nang pinag-uusapan sa aming baryo. Kwento ito tungkol sa isang aswang na sobrang minamalas. Kaya hanggang ngayon, pinagkwikwentuhan pa rin. Noong una, may isang babaeng pinag-ihinalaang aswang. Wala pang naniniwala dahil wala namang nakakakita sa kanya. Lumipas ang ilang araw, linggo hanggang buwan. Saka nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, bandang alauna ng madaling araw, pauwi si Mang Rodel galing sa inuman. Medyo hilo na siya sa dami ng ininom. Tahimik ang daan, walang katao-tao. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Habang naglalakad siya, may napansin siyang isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, nakatayo lang sa gitna ng daan, hindi gumagalaw. White Lady, bulong ni Mang Rodel. Pero dahil sa sobrang lasing at ilang buwan na ring malayo ang asawa niyang nagtatrabaho sa Maynila, imbis na matakot, iba ang pumasok sa isip niya. Lumapit siya at ayun na nga, hinarot niya ang akala niyang White Lady. Pagkatapos, biglang nagsalita ang babae. Hay nako, ang malas ko naman. Nagpanggap na nga akong White Lady para katakutan. Hinalay pa rin ako. Kaya napilitan ng aswang na lumipat ng ibang baryo. Bandang 3:30 ng madaling araw, nakakita siya ng babuyan. Ito na, makakain na rin ako, sabi niya sa sarili. Nagpanggap siyang inaing baboy para makalapit sa mga biik. Pero sa sobrang excited niya, hindi niya napansin. May malaking barakong baboy pala sa likod niya. Ayun, kinasta siya ng barakong baboy. Ano ba naman itong gabi na ito? Ang malas ko talaga, sigaw ng aswang. Ilipat na lang ako ulit ng ibang baryo. Bandang 4:00 ng madaling araw, nakarating siya sa isang pang baryo. May naamoy siyang sariwang dugo. May isang buntis na manganganak at ang bahay ay gawa sa kawayan, kaya tumutulo ang dugo sa ilalim. Ito na ang hinihintay ko. Nagpanggap siyang aso at nagsimulang dilaan ang dugong tumutulo. Sarap na sarap siya. Halos hindi niya na namalayan ang oras. Hanggang sa unti-unti nang sumisikat ng araw. Naku, kailangan ko nang umalis. Sinubukan niyang tumakbo pero hindi siya makaalis. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kinasta siya ng aso. Sa sobrang higpit ng kapit, hindi na siya nakawala. Ayun, inabutan siya ng sikat ng araw at tuluyan siyang nalusaw. Kaya simula noon, wala nang nakakita sa pinakamalas na aswang sa kasaysayan.